matanong sa ating mga panelist kung ano ang pananaw ninyo dito sa pagpirma ng mga politiko, especially local chief executives, particularly League of Cities and League of Municipalities of the Philippines, na sinisuporta nila ang liderato ni Pangulong Bongbong Marcos. Simula tayo kay ano. Well, ito maliwanag ha. Iyon ay hindi lang tacit admission, kundi express admission that this administration is not only in crisis, it is already what? Collapsing. Collapsing na ito kasi dinaanan na natin itong sitwasyon na ito. Alam namin yan ni Secretary Bebot. Yung mga situations na ito, yung mga ganyan mga manifesto galing sa mga political parties, galing sa mga liga. Naku po, dinaanan na rin po natin yung mga sitwasyon na yan. Hindi lamang po nasa crisis ngayon itong administrasyon na ito. Kung baga sa barko, palubog na ito. Tingnan nyo na nga, sabi nga yung executive secretary who's supposed to be the primus inter pares sa lahat ng mga cabinet members, hindi niya alam, tanggal na pala siya. Tapos sasabihin nag-resign siya for delikadesa. Sabi ni Chief Justice Lucas Bersamin, hindi po ako nag-resign. So, ano yon? Sinungalingan yung sinabi nung, ano pangalan ng BFF mo? Sinabi niya, di ba siyang nagsabi, siya, na nag-resign yung dalawang cabinet members? O fake news talaga yun. Bakit hindi rin kasuhan? Kinasuhan kami ng fake news. Fake news talaga yun. Fake news yun. And imagine that, doing that to a former Chief Justice of the Supreme Court, who is the Executive Secretary, the primus inter pares, the closest bosom friend of the President is the Executive Secretary. Tapos, mababalitaan na lamang niya from a friend, sabi ni Chief Justice, who called him that it's time for you to, what? Go. Di ba? Yun ang sitwasyon dyan, kaya marami pa kayong makikita dyan, siguro magpapapirma yan sa mga Business Chamber of Commerce. Yeah, pipirma. Siyempre, lahat na namang hindi ka pipirma ng manifesto pipirma yan, mga Chamber of Commerce natin yan. Dinaanan na namin yan ng mga nakaraang mga administrasyon. Sa akin, that's an old playbook. The moment na may manifesto, alam nyo may problema. Yeah, declaration against interest yan. Sa akin naman, I'll give you an example, no, yung ating representative na si Kiko Barsaga. Actually, lahat ng mga politicians, parang Kiko Barsaga pag nangangampanya Puproteksyon na namin kayo, huhulihin natin yung mga magnanakaw. Para sa inyo, ako ay para sa inyo. Pero pag nanalo na, hindi na. Parang lahat ng mga politician parang nagiging puppet na lang. Buti na lang may rep na Kiko Barsaga na continuous pa rin siya. Kung ano yung pinangako niyang nangampanya, ganun siya ngayon. So, but generally, para sa akin, parang wala na akong leader na nakikita talaga na para sa tao. Karamihan ay para na lang sa kanilang sarili o para sa kanilang partido. Remarks mo about sa manifestation of support na nilabas ng mga political parties at saka mga liga. Alam nyo, under a situation that we have now, kanya-kanyang papel na yan. Kanya-kanyang papel na yan. Yung mga iba, kunyari nagsosupport pa kay BBM para makakuha pa rin ng last-minute benefits from the President. Yung mga iba naman, well, kilala naman itong mga kaliwa. I used to be a leader of the kaliwa. I know how they operate. Yung pakikisama nila kay BBM, part of their strategy yan. Part of their strategy yan. Huwag kayo naniniwala na talagang sinusuportahan si BBM. Hindi. Kunyari, sinusuportahan lang para makakuha sila ng mga pabor. Ngayon lang ako nakakita na itong mga party list, kagaya ng Akbayan, Kabataan, Gabriela, tumatanggap na sila.
Nung araw, kasama namin yan sa opposition, we were the minority, kasama namin yung Gabriela, Bayan Muna, kasama namin yan. They will never accept any allocation from Congress. Pero ngayon, naku, ang lalaki ng tinatanggap. Yung Terry Ridon, he used to be kabataan representative. Siya ang kabataan. Pero na-DA yan, na-DA yan. Hindi ko na lang sasabihin kung bakit na-DA. Kasi kaibigan ko yan. Pero ngayon, kung magsalita, akala mo kung sino. Pero na-DA yan, natanggal yan as a congressman representing the party list, the kabataan party list of the NDF, CPP, Oh, ngayon, kung magsalita, para pabor na pabor kay BBM, kontra na kontra kay Vice President Sara. Pero yun, galaw lang nila yan para makakuha ng pabor. Unlike before na ayaw nilang tumanggap, any form of favor, ayaw nilang tumanggap. Sinasabi ko pa nga noon dahil minority kami. They are supposed to be given an allocation. Kami, 70 million per semester yan. Sila, binibigyan sila rin ng 70 million. Ayaw tanggapin. Sabi ko, kung ayaw yung tanggapin, ako na lang tatanggap para sa inyo, pero kayo mamili ng mga projects. Ayaw talaga nila. Pero ngayon, naku, hindi lang tinatanggap, hinihingi na. That's how they operate. Huwag kayong maniwala na they're supporting. Pagdating ng panahon at bumagsak si BBM, sila na naman ang unang babanat against BBM. Ayun lamang po. Ayan, correct. So, meron pang isang question doon sa post natin ngayon. Paano daw natin mapalanaganap yung impormasyon kung paano nakakaapekto ang korupsyon sa transport sector, working class, low, mid-level organizations? Ito dalawang klase yung corruption na nakita ko. May observation. Corruption of funds before the money goes to the treasury. Yun unang corruption dyan, katulad ng mga tara-tara sa customs, sa BIR, di ba? Walang resibo po yun. Ibig sabihin nun, yung mga importer dyan sa customs ay mapipilitan silang maglagay ng maglagay doon sa mga opisyal ng customs dyan, hanggang doon sa security guard meron yan. That's one form of corruption. In the same manner, ganyan din nangyayari sa mga BIR or other agencies like LTO, whatever. Pero itong corruption na ito of funds, babalik sa ekonomiya. Babalik sa ekonomiya yan. In a way, sabi ng aking kaibigan, isang ekonomista, this is one way how corruption can help drive the economy. Kasi imagine that, pag yung pera na yan na binayad ng importer, bawat container na kanyang pinarating, i-distribute yan sa lahat hanggang sa security guard. Yung bang security guard na yun, ibibili ba niya ng eroplano yun? Hindi. Bibili niya ng pagkain ng pamilya niya, pang-aaral ng anak niya, etc. etc. So balik sa economy. Pero yung isang corruption na pera, niresibuhan na ito ng gobyerno, yun ang narimit sa National Treasury. Na yun ngayon ang ia-appropriate sa GAA, National Expenditure Program, then magiging GAA. Ayun ang mas malalang corruption. Kasi nagsisilakihan na yan. Multi-billion. Hindi na multi-billion, trillion na ngayon. Hindi po yun babalik sa ekonomiya. Dadalhin po yan kung saan nila idideposito. Pambibili po nila yan ng eroplano, mga sasakyan na mamahalin, all imported goodies na hindi po makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya, makakatulong ba yung corruption sa ating bansa? Hindi po. Hindi makakatulong yung corruption. Lalong lulubog po yung ating bansa. Kikita nyo naman yung sinasabi ni Saldico, kung gaano kalaki yung mga perang kanilang pinaghati-hatian at
ibinigay daw niya sa mga kinauukulan, mga bossing niya. No? Meron pa pong nagsabi dyan na, di ba, sabi ni Pangulo, nagtanong yan sa kanyang press conference sa Malacanang, kung hindi ako nagkakamali, na sinabi nga niya na masasampa ng kaso itong mga ito, may isang senators at some congressmen, at ngayon nga, nilalabas nila that soonest warrants of arrest will be issued against what? 4 or 6 incumbent and former senators. No? Hindi pa pinapangalanan kung sino itong mga ito. Para most likely, baka nga mangyayari po yan. Tapos tinanong na paano si Speaker? Sabi niya wala namang ebidensya pa na magtuturo kay Speaker. Yung direct involvement niya dito sa flood control. Pero may maalala ako ewan ko lang kung mali ako. Di ba si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, sa kanyang mga interview sa media, hindi ko lang maalala kung anong channel or what, Visionary ba o doon kay Karen Davila or what. O even doon sa kanyang pinahayag sa Senado yung kanyang testimony doon. Ano sabi ni Toby Chanco? Na galit na galit nga si Presidente kay Speaker at saka kay Saldico. Kasi wala na raw siyang maibigay sa iba na pundo kasi kinukuha niyo lahat. That statement of Toby Chanco is more than enough implication of the involvement of the Speaker. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. So, yun lang po. Yun naman sa akin regarding sa corruption, for me being a doctor, talagang sa health talagang tamang-tamaan talaga. Actually ngayon talagang bawal magkasakit. Dahil pag na-admit ka, 100,000 to millions na. No, dati thousands lang, less than 100,000. Dahil nga ang value ng peso lumiit na, plus talagang konti lang ang nare-release ng PhilHealth. So, hindi katulad sa ibang countries na by percentage ang tulong. Give an example po sa Japan, 30-70. So, sabi doon, kung na-admit ka, 30% lang ang babayaran mo, 70% ang sa gobyerno. Nagsusorry pa nga yung hospital sasabihan yung pasyente na, sorry po, may 30% pa kayong babayaran. Pero kung yun naman po kaya, pwede yung 30%, gawin na nating hulug-hulugan. Ang sarap sana maabot natin yon. Actually, kayang maabot yon kung yung mga pera na pinag-corrupt nila, nilagay sa maleta, nilagay sa healthcare yon. Kasi po ang tao, kahit gaano po kahirap yan, pero kung ang kalusugan niya ay protected dahil malaki ang tulong ng gobyerno sa health, ang pakiramdam natin po ay mayaman po tayo. So para sa akin po, talagang natamaan ng malubha ang healthcare system sa Pilipinas na which is yun na sana ang direction natin, universal healthcare. Kaya lang hindi natin nararamdaman dahil yung pera na sanang gamitin ay ginamit po sa korupsyon. Dagdag lang ako dun sa comment ni Dr. Mata, anong tungkol about itong PhilHealth. Alam mo, when I was Secretary of Labor, naging ex officio member ako ng board ng PhilHealth. Yung PhilHealth, pera ninyo. Pera ng taong bayan yan. Walang perang gobyerno dyan. At umabot na yan ng collect na PhilHealth amount is umabot na lang, I think, 900 million. Kinuha yan. Kinuha yan itong si Recto. Kinuha niya. Paano yung kukunin pera ng tao yan? Kaya kung pupunta ka ngayon sa hospital, walang ibibigay na tulong ang PhilHealth. Dahil wala na silang pera. Kinuha. Kinuha, ewan ko saan nila. Pero kinuha nila, and hindi dapat gawin yun dahil pera ng taong bayan yan. Natatakot nga ako, baka makita nila yung pero pag walang banggitin, baka mabigyan sila ng information. Ang dami yung pundo, pero palagay ko, ninakaw na rin. Ninakaw na rin. Yung pera ng OWA, halimbawa. Alam nyo ba, na ang mga OFWs, may pera mga yan. May pera yan, may OWA pa, OFW pa. Ang kinakatakutan ko, baka pinakialaman nyo. Bakit alam nyo? During the time of former President Duterte, for the first time in the history of our country, nobody ever thought about it. Nagkaroon ng hospital para sa mga OFW.
At saka nagkaroon ng hospital para sa mga OFW without expense of government. Walang gastos sa gobyerno. Bakit? Nagkaroon tayo nakachamba tayo, nag-donate si Mr. Ricky Razon ng Soler. He donated voluntarily, wala naman na humingi sa kanya, nag-donate ng 600 million. Sabi ko sa kanya, Mr. Razon, anong gagawin ko dito? Bahala ka, sabi sa akin. O di, nag-isip ako, we need a hospital for the OFW. Pero ako problema, saan ilalagay yung hospital? So naghanap ako ng location for the hospital. Nalaman ni Governor Pineda ng Pampanga. Sabi niya, Sek, i-donate ko sa iyo yung 2 hectares yan sa San Fernando, Pampanga. Donate ko, doon mo lagay ang OFW hospital. Doon nilagay. You know, magkano yung worth ng 2 hectares? 500 million. So, 1.51 billion na yan. Nagkaroon tayo ng hospital. Nung, yung groundbreaking, sumama si former President GMA, kasama si Didi Domingo, who was then the chairman of PAGCOR. Naglalagay kami ng lupa. Sabi ni GMA kay Didi, oy, Didi, nagbigay si Mr. sa Razon ng 600 million, nagbigay ang si Governor Pineda ng lupa. Anong may bibigay ng PAGCOR? Sabi ni Didi, ma'am, sagutin ko na ang medical equipment ng hospital. 200 million for the medical equipment of the OFW hospital. And that hospital is really intended for OFWs, meaning lahat ng mga OFW, pag nagkasakit, sila pupunta dyan, kasama ang kanilang pamilya, asawa, anak, kasama yan, libre. Libre. Pero ngayon, nabalitaan ko, wala daw pundo, wala daw binibigay. Saan dinala yung pera ng mga OFW? The money at the time when I left was about 20 billion. Nung iniwanan ko yun, ewan ko baka saan naman napunta yun. Pero may pera mga OFW, kaya meron kayong mga kamag-anak dyan, you inform them na meron silang pera. It is supposed to be under the, anong tawag yun, alaga ng OFW yan, ng Department of Migrant Workers. Yan, pera ng OFW. At saka yung hospital na yan, libre. Walang bayad ng ng mga OFW. Kaya alam niyo mga OFW, pumupunta sila dyan. Parang parang tourism destination sa mga OFW. Pupunta sila doon kahit walang sakit, magpapapicture. Pero ang problema, pag pumunta doon na may sakit, walang medisina for them dahil hindi binigyan ng allocation. Nandiyan si Ma'am Gemma Seto yan, head ng mga OFW yan. Alam niya na that was a creation, a hospital during the term of President Duterte. Alam mo sinabi nila, kanila, anak ng bali, it was inaugurated on May 20, 2022. Paano magkaroon ng hospital si BBM? Tapos na 2022, May 20, 2022. Ang presidente pa noon, si President Duterte. Paano nagkaroon yan sa kanila? Ewan ko, yung pumalit kasi sa yung unang sekretary kasi ng DMW, yan ang sabi, sagsisip-sip kay BBM, sinabi niya kanila yun. Pero kay President Duterte yan. Ganun kasinungaling itong gobyerno ito. Yun. Yan, alam ni Doktor yan. Dapat kailangan natin si Doktor ito. Dok, pagka ikaw, alagaan mo yung PhilHealth, ha? Kailangan ng tao yan, you only do not realize it. Kasi kung minsan may tatawag sa akin, sir, nasa hospital lang ang po ko, nasa hospital lang ang asawa ko, wala akong pambayad sa hospital bill. Yeah. Hindi nila alam na meron silang pera sa PhilHealth. They are not informed by the hospital. Castra, meron lang Pwedeng umusok muna kayo sa gitna para dun sa camera kasi wala na siya. Yan ang magiging responsibility ni Dr. Mata pagdating ng panahon. Gusto ko lang susugan yung tanong kanina ni Castra na tungkol sa 2026 budget.
malapit na pong ma-aproban yan. No? Kung ikumpara natin itong 2026 budget sa maanumalyang 2025 budget, nag-increase na naman ng ilang daang bilyon. Kaya medyo nakakagulat na kung yung maanumalyang 2025 budget 6 trillion plus, tapos ngayon ito another 6 trillion plus at additional pa ng a few hundreds of billions at lulusot to. So andun pa rin yung unprogrammed appropriations, etc. etc. No? Ito ang malaking problema kasi budget deficit na tayo for so many years. And for the next year, 2026, ang expected budget deficit natin, mahigit 2 trillion. 2 trillion yung ating budget deficit. No? So, ibig sabihin nun, mas malaki yung ating gagastusin kisa sa ine-expect na papasok na revenue galing sa BIR, sa customs, at saka other revenue generating agencies. Kasi ang projection is nasa more than 4 billion lamang yung masisingil. Tulad sinabi ko sa inyo kanina, yung tinatawag natin corruption ng pera ay ganun kasi ang sitwasyon. So, saan tayo kukuha ng pang-abono? Uutang po tayo. Pag uutang po tayo, sinong magpapautang sa atin? Yun ang nakakatakot dahil in-increase nila yung debt to GDP ratio from 60% that is supposed to be the international threshold para sa ganun may kumpiyansa pa yung mga foreign investors, foreign lenders, credit rating natin, etc. Pero dahil nga hindi na makayanan ng ating mga revenue na nakukuha sa customs at saka sa BIR, kailangan umutang tayo. Pero walang magpapautang ngayon sa atin. Mababa kasi yung credit rating natin sa international financial institutions. Bakit? Yung debt to GDP ratio natin is now more than 63%. Baka umabot na yan ng 64-65%. Sabi tuloy itong mga economic managers ngayon, okay pa rin yan. Kahit na umabot pa yan ng 70%. Hindi po problema yung debt to GDP ratio na yan na issue kung manufacturing po ang Pilipinas producing goods. Like for example in Japan, napakataas ng debt to GDP ratio because they are a manufacturing country. Same also in China. Masusustentuhan po nila, mababayaran po nila. Kahit na umutang po sila ng umutang. Pero ang Pilipinas, no. We are a consumer economy. Bili na lang tayo ng bili ng mga produktong galing sa ibang bansa. Hindi naman po tayo manufacturing dito. Kaya, kung hindi magpapautang yung international financial institutions sa atin, like World Bank, AGB, or bilateral with other governments, ayaw na nga magpautang sa atin ng Korea. Di ba? A month ago, more than 2 months ago, yung mismong presidente ng Korea, pina-stop niya yung loan na papasok sana from Korea to Philippines kasi sabi niya, grabe yung corruption dyan. Yun na ituloy yung utang niya, baka hindi tayo mabayaran ng Pilipinas. So kung ganon, saan tayo kukuha ng 2 trillion? Mapipersa kung uutang tayo domestically. Local. At alam naman po namin yan ni Secretary Bepot, na pag ang utang ay manggagaling sa local source, napakataas po ng interest rates. Napakataas po ng interest rates. Hindi po magpapautang yung mga bangko sa atin dito na mababa yung interest rates. Pag mataas ang interest rates, paano mababayaran pa rin ng Pilipinas yan? From 17 trillion, uutang tayo ng 2 trillion, magiging 19 trillion yan. So kung meron pa pong 3 taon na naiiwan itong administrasyon na ito, aabot po ng mahigit 25 trillion eventually ang utang ng Pilipinas bago matapos ang 2028. Can we still afford? Yan ang malaking tanong. Kaya pa ba ng Pilipino yan? Bagsak ang shares of stocks natin. Below 60 o 6,000 yung index ngayon. Diba? Nasa 5,600 na lang yata. Bagsak ang peso. Medyo maligaya ng konti yung mga overseas Filipino workers natin kasi tumaas yung kanilang pagpadala sila ng dolyar dito. Pero kawawa naman.
eventually yung mga tao natin dito, magkano na ngayon ang peso? 59, 59.8. 60 na, umaabot na lang. Nakakatakot po yun. No? So tataas at tataas ang mga presyo ng bilihin sa mga susunod na buwan pag umabot. Kasi we buy langis. We import so much of our fuel. So lahat po yan, kikita natin. Tapos, yung unemployment rate, ang underemployment rate, Secretary Bello can attest to that. No? Ewan ko lang kung tama yung nilalabas nilang statistics ngayon na bumabaraw yung rate na Lumaki. lumaki yung unemployment and underemployment. Lalong-lalo na po sa agricultural sector kasi umikot po kayo ngayon sa buong Pilipinas, lalong-lalo dyan sa Central Luzon dahil andyan yung malawak na taniman ng palay. Tamad pong magtanim yung mga farmers natin ngayon ng palay for second crop. Ayaw pong magtanim kasi sabi nila, mas mataas pa yung gastos namin sa land preparation, yung farm inputs namin. Pagdating ng anihan, sobrang mura yung palay. Sobrang mura ang palay kasi ang daming imported na bigas. So sabi tuloy ng mga magsasakang nakakausap natin, Attorney, hindi na kami magtatanim. Kasi may pangako naman ng gobyerno. May mabibili rin lang pa ng 20 pesos per kilo na bigas. Paano tayo? Yun ang mga sitwasyon nito na abangan po natin. Dulot po yan lahat, sabi nga nila, dahil sa issue ng corruption. Kaya po ganun ang sitwasyon ng ekonomiya po natin. Ayan, thank you very much. Before we proceed, we acknowledge